Sin natin. Yan. Okay na, no? So, actually, kung meron tayong 9, 20, 33, 48, tapos 65. Ibig sabihin, meron ka dyan na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gaganto ka pa, mahaba. Paano kung 100 term pinapahanap? So, mahirapan ka nyan. Kaya, ang kailangan natin dito is kunin natin yung formula nila. So, paano natin magagawa yun? Diba marunong tayo ng arithmetic tsaka geometric. Pag yung kasi yung pattern, madali lang. Kasi malalaman mo naman kaagad kung arithmetic or geometric yung sequence, diba? Kapag yung a sub 2, a sub 1, minus mo, tapos nakuha mo yung difference. Pag difference, sabihin arithmetic yun. So, pwede mong gamitan ng formula ng arithmetic. Pag geometric naman, di-divide mo yung a sub 2 sa a sub 1. So, pag nakuha mo yung ratio, geometric yun. Pwede mo nang i-substitute yung pinapahanap mo na term. Paano? Pag hindi siya arithmetic, tsaka hindi siya geometric, tulad na ito. Ito is quadratic. Paano natin malalaman na quadratic? Kasi pag sinubtract natin to, di ba? So, 20 minus 9. Pabalik pa rin pag ganito pag minus natin So, 20 minus 9, magiging 11. Ito magiging 12. Ilan ba to? 13. So, 48 minus 33, magkakaroon ka ng 15. Then, ito magiging 17. Tama? Ayun. Ibig sabihin, dito sa sequence na to, pag kasi nagpantay-pantay to dito, ibig sabihin arithmetic yan. Pag pare-parehas, magkakaiba sila. Ibig sabihin, punta tayo sa next term. Ito kasi pag dito nag-start, pag nag-stop dito, kunyari pare-parehas dito, nag-stop. Ito ay linear. Ibig sabihin, pwede kang gumamit ng arithmetic na formula. Hindi naman sila pare-parehas. Try natin sa pangalawa. Ito magiging 2, magiging 2, magiging 2, di ba? So dito nag-stop. Ibig sabihin quadratic to. Then nasa second definite tayo, pare-parehas, no? So ngayon, pwede mo na to i-box. Itong side na to kasi gagamitin natin to mamaya. So punta tayo sa formula ng quadratic. Diba yung sa quadratic natin, meron tayong a sub n is equals to an squared plus bn plus c. Sa quadratic kasi naka-squared siya, diba? So ito yan para makuha natin yung n term. So squared kasi quadratic. Kapag linear naman siya, pupunta ka lang sa an plus b. Kapag linear, yung gagamitin mo is an plus b. Pero dahil quadratic sequence nga, ito gagamitin natin. In this case, same process, palitan mo ng 1 muna yung gawin mo muna ng a sub 1. Ibig sabihin, papalitan natin yung n natin ng 1. So lahat ng n papalitan mo ng 1. So a times 1 squared is a, b times 1 is b, then magkakaroon tayo ng c dito. Copy lang yung kasi wala naman doong n. What if a sub 2 na? So magiging 2 na yung n natin. So what is a times 2 squared? So magiging 4a plus 2b plus c. Constant pa rin yung c kasi walang variable n. At susundan, pinapalitan lang natin yung n, no? So kung a sub 3, magiging 9a plus 3b plus c. Kung a sub 4, magiging 16a plus 4b plus c. Ito ay quadratic sequence So ngayon, dahil meron na tayong 4, okay na yan. Pwede na natin makuha yan. So balik tayo dito. So yung a sub 1 natin ito, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Para hindi ka malito, pwede kang gumamit ng ganito. Ilagay mo siya in ganitong way. So a plus b plus c, ito yung a sub 1. Magkakaroon ka ng 4a plus 2b plus c, yung a sub 2 natin. Tapos yung a sub 3 natin is 9a plus 3b plus c. Sinusulat ko lang Tapos yung sa sunod, yung fourth term natin is 16a plus 4b plus c. So ngayon, same process. Subtract mo to. Pag ganito pa rin ang pag-subtract So 4a minus a is 3a. Then 2b minus b is
plus B pa. C minus C is makakancel na. So, wala na yun. So, proceed ka din naman dito sa pangalawa. So, 9A plus 4A, magkakaroon ka ng 5A. 3B plus 2B is B. Then, same process dito. So, 16A plus 9A is 7A. A minus pala. 16A minus 9A. Tapos, 4B minus 3B is plus B. So, ngayon, hindi pa sila pare-parehas. Ibig sabihin, proceed tayo sa pangalawa. Kasi second definite nga eh. So, ngayon, dito tayo proceed. So, 5A minus 3A is 2A. Then, B minus B is 0. So, wala na yun. Proceed ka dito. Then, magiging 2A din to. Makakancel yung B. So, ngayon, dahil parehas na sila, i-box mo na to. So, ngayon, dahil meron tayong dalawang box dito, tsaka dito, kailangan mo i-equate yan. Okay? Ibig sabihin, yung sa baba, equal siya sa 2. Yung gitna, sa gitna rin. Ito nga sa taas din. Which means, unahin natin sige na sa taas. So, meron tayong A plus B plus C, ito, equals sa 9. Dito sa 9. Tapos, meron tayong 3A plus B is equals to 11. Then, yung 2A natin is equals to 2. Ngayon, meron na tayong equation, which means, pwede na natin makuha yung A, B, and C nila. So, sa A natin, ano magiging value ng A natin? Gamit ito. So, automatic, kaya na to mentally yung A, diba? So, meron tayong 2A is equals to 2. Yung value ng A natin is what? Ano yung A natin? Bakit 2? Hindi siya 2. 1. Kasi 2 i-divide mo yan both side by 2. Ang kailangan lang natin is may nalilito pa. So 1 na yan. Bakit? Bakit? May piyok no? So ngayon may balan tayo ng A. Ngayon, substitute natin dito sa pangalawa. So kung meron tayong 1 sa A natin dito, anong magiging value ng B natin? So kung meron tayong 3A plus B equals 11, so ano magiging value ng B natin? So ilipat natin si 3A, magiging minus 3A yon. Ngayon, kung may value tayo ng A, which is 1, what will be the answer? So magkaroon tayo ng 8. Ito yung value ng B natin ha. So ngayon, pwede na natin makuha yung C. So same process. So meron tayong A plus B plus C is equals to 9. So A, meron tayong A, diba? Hanapin natin si C. So lipat lang natin si AB tsaka si AB. So magkakaroon ka ng 9 minus A minus B. So yung A natin is 1 tsaka 8 yung B. So magkakaroon tayo dyan ng 9 minus 1 minus 8, which is 0, no? Tama? Anyways, meron tayong ABC. Balik tayo dito sa formula natin, no? Ibig sabihin, yung A sub n natin is equals to AN squared plus BN plus C. So, meron tayong value ng A, ng B, ng C. So, yung A natin, sabi natin is 1, diba? So, magkaroon tayo ng 1. Huwag na natin dinagay. Ibig sabihin, n squared na lang yun. Tapos, yung B natin is what? Yung B natin dito ay 8. So, magkaroon tayo ng 8B. Yung C natin is 0. Okay? So, huwag natin ilagay 0 na yun. Ito yung formula natin. With this, pwede na natin makuha yung A sub 10. Ito yung general term ng sequence na to. So, try natin sa 1. Dapat ang makakuha natin is 9. Itong papel pa lang eh. Okay, ibig sabihin A sub 1, if A is 1, so magkaroon tang 1 squared plus 8. Ay, n pala to, sorry. Yan, okay na. So, magkakaroon tayo ng 1 ulit. Which means, 1 squared is 1. 8 times 1 is 8. Which is, yung A sub 1 natin is 9. So, tama siya sa A sub 1 natin. What if A sub 3? Dapat ang makakuha natin is 33 kasi yung pang third term natin. So, magkakaroon tayo ng A sub 3 is equals to 3 squared plus 8 times 3. Ang 3 squared is 9. Then, yung 8 times 3 is 24. Which is 33. Ibig sabihin, tama yung formula natin. With this,
pwede na natin makuha yung hinahanap natin na pang 10 term. Kasi 10 term hinahanap natin dito eh. Kung may formula tayo, i-substitute na lang yung 10. So magkakaroon tayo ng a sub 10 is equals to 10 squared plus 8 times 10. So magkakaroon tayo ng 100 plus 80 which is 180. Oh, sino nakakuha?